Ang gabi sa Maynila ay palaging puno ng ingay, mula sa humuhuning mga busina hanggang sa mga yabag ng mga taong umuuwi galing trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa taas ng aking unit sa isang modernong kondo sa Mandaluyong, palagi kong nararamdaman ang kakaibang katahimikan. Ako si Sofia, 32 taong gulang, abala sa trabaho bilang marketing manager ng isang malaking kumpanya. Sa bawat araw, ang oras ko ay nilalamon ng mga meeting, deadlines, at endless na email. Wala akong panahon para sa kung anuman ang tinatawag nilang buhay pag-ibig. Sanay na akong umuwi ng mag-isa, bubuksan ang ilaw ng kondo ko at bubunot ng instant ramen mula sa aparador. Ang tanging kasama ko ay ang pusa kong si Luna, isang pusang kulay abo na palaging nakahiga sa sofa at wala ring pakialam sa akin. Ganito na ang buhay ko, paulit-ulit, simple at siguro sa mata ng iba malungkot. Ngunit sa akin, sapat na ito. O, iyon ang akala ko. Isang gabi ng Biyernes, matapos ang isang nakakapagod na linggo sa opisina, naupo ako sa balkonahe ng kondo ko, may hawak na baso ng red wine. Pinagmamasdan ko ang ilaw ng syudad, ang mga kotse sa EDSA na parang ilog ng apoy, at ang mga billboard na tila sumisigaw sa gitna ng gabi. Habang nilulunod ko ang sarili ko sa katahimikan, biglang tumagos sa dingding ng gabi ang tunog ng gitara. Malambing, mabagal, halos parang bulong ng damdamin na matagal nang natatago. Napatingin ako sa kanan kung saan may unit na halos kapantay ng akin. Doon ko siya unang nakita. Isang lalaki nakaupo rin sa kanyang balkonahe. Hawak ang gitara, nakatingin sa malayo habang marahang tinutugtog ang mga nota ng isang lumang kanta. Hindi ko nakilala agad ang mukha niya, ngunit ramdam ko ang lungkot sa bawat hila ng kanyang mga daliri sa kwerdas. Napatigil ako, nakinig lang. Hindi ko alam kung bakit pero parang may pumasok na init sa dibdib ko. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararanasan. Nang matapos ang kanyang tinutugtog, napatingin siya sa direksyon ko. Nagtagpo ang mga mata namin. Nagulat ako at halos matapon ang hawak kong wine. Ngunit ngumiti siya, maliit na ngiti, parang paghingi ng paumanhin sa abalang dulot ng musika. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero ngumiti rin ako. Kinabukasan, Sabado, sinikap kong itapon sa trabaho ang lahat ng iniisip ko. Ngunit habang naglilinis ako ng kondo, hindi ko maiwasang isipin ang lalaking kapitbahay. Sino kaya siya? Bakit sa tono ng gitara niya ay ramdam ko ang lungkot na pamilyar? Sa hapon, habang pinapainit ko ang kape, muli kong narinig ang gitara. Mas malinaw ngayon, mas buo. Parang sinasadya niya talagang patugtugin ng maririnig ko. Lumabas ako sa balkonahe, dala ang tasa ng kape, at nandoon siya ulit, nakaupo, nakapikit, nakatutok sa musika. Nang matapos, muling nagtama ang mga mata namin. Sa pagkakataong ito, siya na ang naunang nagsalita. Pasensya na kung maingay. Wika niya, medyo nahihiya. Hindi, sagot ko, halos masyadong mabilis. Maganda, nakakagaan ng pakiramdam. Ngumiti siya, mas malaki ngayon. Salamat, ako nga pala si Adrian. Ako si Sofia, sagot ko, at iyon ang simula. Mula noon, gabi-gabi, tuwing may pagkakataon, nagkakatinginan kami sa balkonahe. Minsan ako ang nauunang bumati, minsan siya. At sa mga sumunod na araw, hindi na lang gitara ang naging tulay namin. Isang gabi, nag-alok siya. Kape? Sabay taas ng mug niya. Tumawa ako, sabay sagot, may kape rin ako. At doon nagsimula ang mga mahabang usapan na parang tulay mula sa isang unit papunta sa kabila. Pinag-usapan namin ang lahat, trabaho, musika, pagkain, mga pangarap. Doon ko nalaman na graphic designer siya, freelance, kaya madalas siyang gising sa gabi. Doon ko rin nalaman na mahilig siyang magluto at minsan pinapadalhan niya ako ng ulam sa pamamagitan ng guard. Sa bawat araw na lumilipas,
Mas nakilala ko siya at mas lalo akong nahulog sa mga ngiti at titig niya. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may dumadagundong na anino. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami, biglang may lumabas na babae mula sa loob ng kanyang unit. Maganda, mestiza, nakasuot ng nightgown. Lumapit ito kay Adrian at marahang hinawakan ang balikat niya. Nanlamig ako, halos mabitawan ang hawak kong tasa. Hindi ko alam kung paano ako ngumiti, pero pinilit ko. Tumango si Adrian, parang nag-aabot ng senyas na mamaya na. Kinabukasan, hindi ko na siya nakita sa balkonahe. Ilang araw siyang naawala at ako parang nabitin sa ere. Pilit kong inilibang ang sarili ko sa trabaho, ngunit sa bawat gabing umuuwi ako, hinahanap ko ang tunog ng gitara, ang nangiti niya. Hanggang sa isang gabi, bumalik siya. Nakaupo ulit, hawak ang gitara at nginitian ako na parang walang nangyari. Lumapit ako sa railing, hindi na ako nakatiis. Adrian, bulong ko. Sino siya? Tahimik siya sandali bago sumagot. Si Claire, matagal na naming magkasama pero matagal na rin kaming hindi masaya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Alam kong may mali sa lahat ng ito, pero kasabay ng gulat ay ang kakaibang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako umatras. Sa halip, lalo akong nanabik sa mga gabing, kami lang ang gising, kami lang ang nag-uusap, at ang syudad ay nagiging saksi sa isang damdaming unti-unting lumalalim. Ngunit sa gabing iyon, matapos kong marinig ang pangalan ng babae, may nangyaring hindi ko inaasahan. Habang kausap ko si Adrian, biglang bumukas ang pinto ng unit ko. Nandoon si Mika, kaibigan kong matalik mula pa sa kolehiyo na bihira akong bisitahin. Bitbit ang isang bote ng alak at malawak ang ngiti. "Surprise!" sigaw niya. Nabigla ako at nang lumingon ulit ako sa balkonahe ni Adrian, wala na siya doon. Naiwan akong nakatayo, ang puso'y kumakabog habang si Mika ay nagtataka kung bakit namumutla ako sa biglaang pagdating niya. At doon nagsimula ang unang bitak sa katahimikan ng mga gabing akala ko'y akin lang at kay Adrian. Kinabukasan ng umaga, maaga akong nagising dahil sa ingay ng blender ni Mika sa kusina. Para bang sinasala niya ang lahat ng antok at kabako sa isang basong smoothie. Nakaupo siya sa bar stool, naka-oversized shirt at nakataas ang paa habang nagbabrowse sa phone. Ako naman nakasandal sa pinto ng kwarto, pinapanood ang liwanag ng araw na unti-unting lumulusot sa mga blinds at kumikislap sa makinis na sahig ng sala. Bakit parang nakita ka ng multo kagabi? Bungad ni Mika, hindi tumitingin sa akin. Bigla ka kasing sumulpot, sagot ko. Pilit na magaan. Napagtripan mo talagang mag-surprise sa isang taong overtime araw-araw. Friday night is for the living, Sofia. Nakangiti niyang sagot. Namumuti ka na sa spreadsheet. Kailangan mong maalala yung lasa ng buhay. Humigop siya ng smoothie at tumingin sa akin. Bakas sa mga mata ang kaalamang hindi ko kayang itago. Sino yung kapitbahay mong gitarista? Parang tinamaan ang dibdib ko. Narinig mo? Malinaw na malinaw. At mas malinaw pa kung paano ka tumingin sa kanan. Kagabi, parang hinihila ka ng kwerdas. Inilapag niya ang baso at ngumiti, hindi mapanghusga, pero mapanuri. Kalma, di pa ako nanghuhusga. Curious lang. Adrian ang pangalan, maikli kong sagot. Graphic designer. Naggigitara sa balkonahe. At inabot ni Mika ang tingin, hinihintay ang mahahalagang detalye. At may kasama siyang babae, si Claire. Nasa dulo ng dila ko ang ikalawang hininga. Matagal na raw hindi masaya, pero pinili kong itikom ang labis. Okay, bumagal ang ngiti ni Mika. Kape tayo mamaya pagkatapos ng shift. Kwento mo lahat, walang edit. Tumango ako kahit pakiramdam ko hindi kape ang kailangan ko, kundi tapang.
Bandang 8:00, nag-grab kami palabas ng kondo. Ang umaga sa Mandaluyong ay tulad ng laging nakasanayan ko. Mga jeep na puno, sidewalk na mababaw ang lilim, mga tao sa barong at blusa na kaladkad ang bag. Minamasdan ko ang salamin ng sasakyan. Ang salamin kung saan kita ko ang sarili kong mukha. Maayos na pulbo, pulang lipstick na nagtatapang-tapangan at mga matang hindi pa rin marunong magkubli ng lihim. Sa opisina sa Ortigas, sinalubong ako ng amoy ng bagong timplang kape at ng projector na nakabukas na sa meeting room. Sunod-sunod na pitch deck ang kailangan kong rebisahin at parang mga taga-ibang planeta ang mga deadline na nagsasalita sa akin ng sabay-sabay. Sa pagitan ng mga slide tungkol sa brand affinity at conversion funnel, biglang sumulpot sa isip ko ang tunog ng gitara kagabi. Kalma, masuyo, parang panalangin. Natawa ako sa sarili. Lunes na Lunes, gusto ng utak kong tumakas. Tanghali, kumain ako ng salad sa pantry habang nagre-reply sa email. May nag-pop na chat mula kay Mika. 8 p.m. coffee sa lobby cafe, I'll bring cake. Nag-reply ako ng thumbs up, sabay nilunok ang higop ng kaba. Lumipas ang hapon na parang isang kahabaan ng EDSA. May galaw pero mabigat. Nang mag-6, umuwi na ako at dumaan sa 7-Eleven para bumili ng gatas ni Luna at pandesal. Sa elevator, saktong pagbukas ng pinto, pumasok ang isang babae. Mahaba ang buhok, mabango, suot ang simpleng itim na dress. Ngumiti siya. "Hi, neighbor." "Hi." Ngiti ko, magalang. Doon ko lang napansin ang keychain sa kamay niya. Maliit na pick ng gitara na may ukit na A+C. Claire. Pakilala niya, parang kumakagat ang hangin sa pangalang iyon. "Ikaw si Sofia? Nakikita kita sa balkonahe minsan. Mahilig ka rin sa kape." "Oo, halos buhay ko," sagot kong pilit na masigla. "Si Adrian, lagit-laging may gitara." Natatawa niyang sabi, "Pasensya na kung maingay kami minsan." "Hindi nakakainis," sabi ko, at pakiramdam ko naglaho ang pulso ko sa pag-amin. Nakakagaan. Napatingin siya sa akin na parang naaninag niya ang salitang hindi ko nasabi. "Buti na lang," mahinahong tugon. "Sabihin mo lang kung istorbo. Minsan kasi, alam mo na, gabi ang oras namin sa bahay." Bumukas ang pinto sa floor namin. Nauuna siyang lumabas at kumuway. "Nice to finally meet you, Sofia." "Nice to meet you," sagot ko, halos pabulong. Pinagmasdan ko siyang pumasok sa unit nilang kahilera ng akin. Ang pinto ay nagsara ng marahan, na parang lumulunok ng liwanag. 8:00 kinagabihan, nakaupo kaming dalawa ni Mika sa lobby cafe ng kondo. Maaliwalas, malamig ang ilaw, mabagal ang jazz sa background. Nag-order ako ng cappuccino, siya naman ay mocha, at 2 hiwa ng chocolate cake. "Okay," bungad niya. "Simulan mo." Hindi ko na pinakipot ang kwento. Mula sa unang gabing narinig ko ang gitara hanggang sa palitan namin ni Adrian ng nangiti, hanggang sa pagpapaabot niya ng ulam sa guard, hanggang sa salitang Claire na tumama sa akin na parang batong inihulog sa tahimik na tubig. Tahimik si Mika habang nakikinig, naglalaro ang daliri niya sa rim ng tasa. "Sofia," wika niya sa huli, "ang boses mo habang nagkukwento, parang ibang tao. Parang sa unang pagkakataon, hindi deck at deadline ang sinusundan mo. Alam kong hindi mo hiningi to, pero narito na. 2 tanong, kaya mo bang mabuhay sa gitna ng hindi buo at kaya mong lumakad pabalik kung sakaling lahat ng ganda ay masugatan?" Tinitigan ko ang kumukulong kape. "Hindi ko alam," sagot ko. Pero ayoko ring tumakbo palayo nang hindi man lang nalaman kung anong tinatawag ng musika niya sa loob ko. Napabuntong hininga si Mika at tumawa ng mapait. "Ang problema sa atin, Sofia, marunong tayong makinig pero hindi sa babala. Sige, nandito ako, pero maglagay ka ng linya para sa sarili mo." Pagbalik ko sa taas bandang 10:00, wala ang tunog ng gitara.
Katahimikan lang at ang ugong ng aircon. Nilagyan ko ng pagkain si Luna, nag-shower, at umupo sa balkonahe na may hawak na tuyo pang buhok at basang alaala. Pagkalipas ng 10 minuto, tumunog ang phone ko. Unknown number. Hello? Tanong kong mahinahon. Sofia? Boses ni Adrian, mababa, halos bulong. Pasensya na kung istorbo. May natira akong bagong timpla ng cold brew. Gusto mo? Napalunok ako. Sa saan? Rooftop. 5 minutes? Sumulyap ako sa dingding na naghihiwalay sa amin saka sa pinto ng kwarto kung saan tulog si Luna. Sige, 5. Isinuot ko ang oversized cardigan at lumabas. Ang elevator papuntang rooftop ay malamig. May salaming nakakaharap sa sarili kong mukha. Sa loob ng ilang segundo, lumamlam ang buong gusali sa tahimik na pag-angat at pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng hangin ng gabi. Malambing, may dalang amoy ng basang simento at luntiang halaman sa maliit na sky garden. Nandun siya, nakaupo sa bench, may dalang dalawang mason jar ng kape, nakasalampak sa tabi ang gitara. Nang makita niya ako, tumayo siya at ngumiti. Hindi yung nangiting pang-araw, kundi yung mangiting parang lihim na inalagaan ng gabi. Salamat, sabi ko. At umupo sa tabi niya. Kinuha ko ang malamig na kape, tinikman. Malambot ang pait, may tamis na hindi sumisigaw. Hindi kami madalas sabay ni Claire. Bungad niya, hindi ko man itinanong. Madalas siyang nasa night shift sa ospital. Sa araw, tulog siya. Sa gabi, gising ako. Tinanong ba kita? Sinubukan kong gawing biro. Napangiti siya pero nauwi sa buntong hininga. Baka kasi gusto mong malaman bakit ang gitara ko lang ang lagi mong kasama. Baka gusto ko lang makinig, sabi ko. Kahit walang sagot, tahimik kaming uminom. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay parang malalaking alitaptap. Sa malayo, tanaw ang mahabang hibla ng EDSA. Dumadaloy kahit malalim na ang gabi. Naglaro ang mga daliri ni Adrian sa gilid ng mason jar, parang hinahanap ang kwento sa lamig nito. Naaalala mo pa ba ang unang tugtog mo? Tanong ko. Naaalala ko kung bakit ako tumugtog noon, sagot niya, para hindi ako lamunin ng katahimikan. Pareho pala tayo. Tugon ko, mas mahina kaysa sa hangin. Kinuha niya ang gitara, inilagay sa hita, at marahang nag-arpedyo ng mga tonong parang hagod sa pagod. Hindi ko alam kung anong kantang iyon, ngunit ang bawat nota ay dumidiin sa mga salitang hindi ko masabi. Nang mapatingin siya sa akin, tumigil ang kamay niya sa ibabaw ng mga kwerdas, naglalakbay ang mata mula sa labi ko papunta sa mata at pabalik. At bago pa humikab ang hangin, kusang lumapit ang isa't isa. Hindi halik agad. Tingin muna. Mahaba, tapat, walang palusot. Pagkatapos ay marahang paglapit hanggang sa ang init ng balat ay hindi na kayang ikubli ng hangin ng rooftop. Naramdaman kong umarko ang ulo ko at dahan-dahan kong isinandal ang kamay sa dibdib niya. Hinayaan niyang bumagsak ang gitara sa tabi. Marahang hinawakan ang pangako. At nang magtagpo sa wakas ang aming mga labi, lasang kape at gabi ang lahat. Mapait, matamis, at may init na matagal nang ipinagkait sa amin ng araw. Humaba ang sandali, ngunit umiksi rin, dahil may malakas na ugong mula sa ibaba. Kasunod ang biglang pag-itim ng ilaw sa rooftop. Brown out. Namilog ang mata ko sabay tawa, natatawa rin siya. Ito ang problema sa pelikula ng Maynila, biro niya, namamatayan ng ilaw sa climax. Sumindi ang emergency light, mahina, mapula, mahiyain. Sa ilalim ng bahagyang ilaw, mas malinaw ang bawat anino sa mukha niya. Mas malinaw ang katotohanang hindi namin pwedeng inangkin ang sandaling iyon na parang walang ibang tao sa mundo. Adrian, bulong ko, may kasama ka sa unit. May nag-aantay sa'yo kahit gaano kayo kalayo. Humugot siya ng hangin at tumango. Alam ko, hinawakan niya ang kamay ko,
yung hawak na hindi bihag, kundi tanong, pero nandito rin ako. At ikaw, nandito. Hindi sapat ang nandito. Sagot ko. Kahit ang puso ko ay humihingi ng pahaba pa. Kailangan din ng sino ba ako sa pagitan ng gabi at umaga mo. Bumaba kami bago pa magbalik ang buong ilaw. Tahimik ang elevator, may tiktok ng oras na parang kumakatok sa pinto ng katinuan. Pagbukas ng pinto sa floor namin, sabay kaming nakatayo sa pagitan ng dalawang unit, kaniya at akin. Parang dalawang pintuan sa magkaibang ending. Nagkatinginan kami. Walang halik, walang pangako. Good night, sabi niya, halos pabulong. Good night, tugon ko at pumasok sa unit ko na parang may hawak na basong napuno ng ulan. Kinabukasan, Martes, mataas ang araw, masinsin ang init na pumapasok sa blinds. Sinimulan ko ang araw sa kape at tahimik na pagtingin sa inbox. Ang katawan ko ay nasa opisina, ngunit minsan ang isip ko ay nasa rooftop. Sa lunch break, dumaan ako sa minimart sa lobby at bumili ng bagong filter para sa kape. Naabutan ko sa cashier ang guard na si Kuya Ben, yung mabait na laging nagbibigay ng parcel kay Luna na ini-order ko online. Ma'am Sofia, bati niya, may iniwan po sa'yo kanina. Di ko naabutan kahapon, nasa front desk, parang envelope lang. Kanino galing? Tanong ko. Wala pong sender, pero maayos ang sulat ng pangalan niyo. Kinuha ko ang sobre sa front desk bago umakyat. Pinagmasdan ko muna ito sa elevator, manipis, puti, malinis ang guhit ng tinta. Sofia. Walang return address, walang logo. Pagbukas ng pinto ng unit, inilapag ko sa lamesa, itinimpla ang kape at saka binalikan ang sobre. Punit sa gilid, dahan-dahang hinugot ang laman. Isang Polaroid, mapusyaw. Sa unang kisap mata, parang ordinaryong kuha ng cityscape sa dilim. Ngunit nang dikit ko sa liwanag ng bintana, lumitaw ang tunay na komposisyon. Dalawa kaming nakaupo sa bench sa rooftop. Malinaw ang hugis ng balikat ko at ng gitara sa tabi niya. May bahagyang pagdikit ng noo at ang emergency light na mapula sa gilid na parang tandang panandang hindi maaaring itanggi. Sa ibaba ng larawan, may sulat kamay na manipis, pamilyar ang pino. Ang katahimikan ay hindi laging pag-intindi. At sa tabi nito, isang maliit na letra, mahigpit, hindi ngumingiti. Maksang ang C. Nalaglag ang Polaroid sa sahig. Sa tanaw ng bintana, ang araw ay kumikislap sa salaming gusali sa tapat, matingkad, malamig. Parang nagbukas ang mundo, hindi sa liwanag, kundi sa aninong hindi na maitatanggi. Sa labas ng pintuan, narinig ko ang hakbang na huminto sa harap ng unit ko. Isang magaan, mahinahong katok, 2 beses, walang pagmamadali. Humikab ang katahimikan at humawak sa leeg ko. Sofia, tinig na magalang, pamilyar, walang pagtaas ng boses. Pwede bang mag-usap tayo? Si Claire. Ang mga kamao ko ay nanlamig habang nakatitig sa pintong kumakatok sa katahimikan ng aking unit. Sofia, muling tawag ni Claire, mahina ngunit matatag, parang tinig na hindi sanay magmakaawa pero marunong mag-utos. Ang dibdib ko ay halos lumabas sa bilis ng tibok. Nakatayo ako sa sala, hawak pa rin ang Polaroid na may nakaukit na ebidensya ng gabing hindi dapat naganap. Pinilit kong huminga bago ako lumapit sa pinto. Binuksan ko ito ng kaunti, sapat lang para sumilip. Nandoon siya, maganda pa rin kahit wala pang ayos, naka-shirt at shorts lang, buhok nakatali ng basta, at sa mga mata niya ay may dalang bagyo. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya. Walang lambing, pero hindi rin malamig. Para bang gusto niyang marinig ang totoo mula sa bibig ko mismo. Saglit akong nagdalawang isip. Kung hindi ko siya papapasukin, magmumukha akong may tinatago. Kung papasukin ko naman, baka lalo kong ilubog ang sarili ko. Pero sa huli, binuksan ko ang pinto. Sige, sabi ko at pinapasok siya.
Umupo siya sa sofa, malapit kay Luna na walang pakialam at abala sa paglilinis ng sarili. Ako naman ay nanatiling nakatayo, hawak pa rin ang Polaroid na parang baril na nakaumang sa akin. Hindi ko napaliliguyin. Panimula niya, nakatingin diretso sa akin. Nakikita ko na kung anong nangyayari. At ngayon, hawak ko na ang ebidensya. Tumingin siya sa larawan na nakalapag sa mesa. Pero hindi ako nandito para mag-iskandalo. Nagulat ako. Kung hindi para doon, bakit? Huminga siya ng malalim, saka nagsalita ng mas mabagal. Matagal ko nang alam na may kulang sa amin ni Adrian. Hindi siya nagsasalita, hindi rin siya marunong magsara ng pinto sa damdamin niya. Akala ko ako ang problema, pero nang makita ko kayong dalawa kagabi, saglit siyang napatigil, nanginginig ang labi. Doon ko lang naintindihan na matagal na pala akong nag-iisa. Parang tinapik ang puso ko ng isang malamig na kamay. Hindi ko alam kung dapat ba akong makaramdam ng awa o maghanda ng depensa. Claire, mahina kong sabi, hindi ko sinasadya, hindi ko pinlano. Nangyari lang, ngumisi siya, mapait. Laging ganon, hindi ba? Nangyari lang, pero alam kong hindi mo rin ginusto na mahulog. Kita ko sa mga mata mo. Pero Sofia, narito ako hindi para sisihin ka. Narito ako para magtanong, handang bang iwan ni Adrian ang lahat para sa'yo? Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Kung handa siyang iwan ako, patuloy niya, saka ko pa maiintindihan na totoo ang lahat ng ito. Pero kung hindi, baka ikaw lang ang nagiging tulay niya palabas sa kulungan naming dalawa. Napaupo ako sa tabi niya, kahit nanginginig. Hindi ko alam ang sagot, ni hindi ko alam kung anong kaya kong ipaglaban. Hindi ako sanay sa ganito. Tumingin siya sa akin, seryoso. Lamin mo agad. Dahil kung hindi, masisira kayong tatlo. At ako, hindi ako magpapakain sa sakit ng walang laban. Tumayo siya, kinuha ang Polaroid at iniwan sa mesa. Para sa'yo na yan. Paalala ng gabing pinili mo. Maghintay ka, may araw na ikaw mismo ang pipiliin kung saan ka tatayo. At umalis siya, iniwan akong halos hindi makahinga. Kinagabihan, hindi ko alam kung papasok ako sa balkonahe. Natatakot ako na baka nandoon si Adrian naghihintay ng sagot habang ako'y puno ng tanong. Ngunit bandang 11:00, may marahang pagkatok sa dingding sa pagitan ng aming unit. 3 beses, banayad. Sinilip ko at ayun siya, nakaupo sa upuan, may hawak na gitara ngunit hindi tumutugtog. Nakatingin lang. Lumabas ako, mabagal. Adrian, tawag ko, halos bulong. Kanina ba siya pumunta sa'yo? Tanong niya agad, walang paligoy-ligoy. Tumango ako. Oo, alam niya. Pumikit siya, hinagod ang buhok, at saglit na hindi nakapagsalita. Akala ko mas patagal bago niya mapansin. Pero dapat ko na ring inaasahan. Matagal ko na siyang dinadaan sa katahimikan. Adrian, sabi ko, ano ba talaga ang gusto mo? Dahil ako, nalilito na. Hindi ako pwedeng maging lihim habang buhay. Hindi rin ako pwedeng maging dahilan ng sakit ni Claire. Tumingin siya sa akin. Seryoso, halos may luha. Sofia, hindi ikaw ang dahilan ng sakit niya. Ako. Matagal ko na siyang iniwan kahit nasa tabi pa niya ako. At nung narinig mo ang gitara ko, dun ko lang naramdaman na may nakikinig pa pala sa tibok ko. Humakbang siya palapit, ngunit tinaas ko ang kamay ko. Hindi sapat yan. Gusto kong marinig mula sa'yo. Iiwan mo ba siya? Tahimik. Ang hangin sa gabi ay tila bumigat. Ang mga ilaw ng lungsod ay naging malabo. Sa wakas nagsalita siya. Hindi ko alam kung kaya ko. Parang tinaga ang dibdib ko. Kung ganon, Adrian, anong ginagawa natin? Bumaba ang balikat niya. Hindi ko alam, ang alam ko lang, mahal kita. Mabilis ang pintig ng puso ko, ngunit mas mabilis ang hapdi ng isip ko. Kung mahal mo ako, piliin mo ako.
Kung hindi mo kayang piliin, huwag mo akong itali sa gitna ng dilim ninyo. Hindi siya nakasagot. Sa halip, tumingin lang siya sa akin, mata na puno ng takot at pagmamahal na hindi matimbang. Sa gabing iyon, pumasok ako muli sa unit ko nang hindi na lumingon. Lumipas ang ilang araw na hindi kami nagkita ni Adrian. Ni minsan, hindi ako lumabas ng balkonahe. Sa opisina, ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho. Naging doble ang overtime ko at kahit si Mika ay napansin ang paglayo ko. Sofia. Sabi niya minsan habang sabay kaming kumakain ng ramen sa kanto, kapag hindi ka lumapit sa katotohanan, lalapit ito sa iyo. Sigurado ka bang kaya mong tumakbo ng matagal? Hindi ko siya nasagot. Isang gabi ng Biyernes, pag-uwi ko, may nakita akong maliit na kahon sa harap ng pinto ng unit ko. Walang pangalan, walang sulat. Binuksan ko ito sa loob at bumungad sa akin ang isang pick ng gitara na may ukit na A+S. Hindi ko alam kung iiyak ako o matatawa. Ngunit bago pa ako makapag-isip, may narinig akong sigawan mula sa kabilang unit. Boses ni Claire. Adrian, sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga tayo? May iba ka na, hindi ba? Tahimik ang sagot niya, hindi ko narinig. Ngunit kasunod nito, ang malakas na pagbagsak ng pinto. At ilang sandali pa, marahang pagkatok muli sa pintuan ko. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ito. At nandoon siya, si Adrian, nakalugmok. Pulang-pula ang mga mata, hawak ang gitara na parang wala na siyang ibang sandigan. Sofia, bulong niya, wala na kami ni Claire. At doon nagsimula ang bagyong hindi ko na kayang pigilan. Nang gabing iyon, halos hindi ko alam kung paano haharapin si Adrian na nakatayo sa pintuan ko. Nakasalampak ang balikat niya, parang bigat ng buong mundo ang pasan. Ang mga mata niya ay mapula, halatang galing sa mahabang pagtatalo, at ang mga daliri niya ay nakayakap sa gitara na para bang iyon na lang ang natitirang sandigan niya. Sofia. Mahina niyang bulong, boses na parang nanginginig. Wala na kami ni Claire. Umalis siya kanina. Hindi ko alam kung babalik pa. Nalaglag ang mga salitang iyon sa dibdib ko na parang bato sa tahimik na tubig. Ang mga alon ng damdamin ay nagbabanggaan. Gulat, takot, awa, at isang uri ng pag-asa na hindi ko alam kung dapat ko bang yakapin o itaboy. Adrian, tanging nasabi ko halos wala sa sarili. Totoo ang sinabi ko noong gabing iyon. Patuloy niya nakatitig sa akin na para bang ako lang ang nakikita niya. Mahal kita, at kung ang kailangan ay pumili, pinili na kita. Napatigil ako, parang gusto kong humakbang palayo at lumapit sa parehong oras. Ang isip ko ay sumisigaw ng mga babala. Wag, delikado, mali. Pero ang puso ko ay kumakabog ng isang salitang matagal nang pinipigilan. Oo. Pinapasok ko siya. Tahimik siyang naupo sa sofa, inilapag ang gitara at nagpalubog ng mukha sa palad. Ako naman ay nakatayo sa tapat niya, hindi alam kung saan magsisimula. Sa loob ng ilang minuto, tanging huni ng aircon at kaluskos ni Luna ang naririnig. Hindi ako santo, Sofia. Sa wakas ay sabi niya, boses basag. Hindi ko pinalabanan agad ang damdamin ko. Hindi ko sinabi kay Claire noong una kasi natakot ako, pero ngayong nakikita ko kung anong kaya kong mawala. Hindi na ako pwedeng magsinungaling. Umupo ako sa tabi niya, marahang inabot ang kanyang kamay. Adrian, hindi ko rin alam kung tama o mali ang nararamdaman ko. Pero alam kong totoo ito, at kung ito ang pinili mo, kailangan natin itong harapin, kahit gaano kabigat. Tumitig siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang uri ng kalayaan kahit bahagya lang. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya at bago ko pa mapigilan ang sarili ko, muling nagtagpo ang mga labi namin. Mas mahaba, mas marubdob kaysa noong una sa rooftop. Hindi na ito tanong,
Ito'y sagot. Kinabukasan, ang araw ay dumating na parang matalim na sibat na pumunit sa dilim ng kwarto. Nagising ako sa liwanag na dumadaloy mula sa bintana at sa tabi ko mahimbing na natutulog si Adrian, nakayakap sa akin. Napahawak ako sa dibdib niya, ramdam ang bawat tibok ng puso na nagpaalala kung gaano kaseryoso ang lahat ng nangyari. Ngunit kasabay ng init ng yakap, naroon ang malamig na anino ng katotohanan, si Claire. Ang relasyon nila na natapos hindi dahil sa oras, kundi dahil sa akin. Bumangon ako ng marahan, ayaw ko siyang magising. Naglakad ako, papunta sa balkonahe at tumingin sa lungsod na gising na. Mga taong nagmamadali sa baba, mga busina, mga tawanan, parang walang nangyari. Pero sa taas ng gusali, sa maliit na mundong ito, lahat ng desisyon ko ay may kasunod na bagyo. Lumabas si Adrian, nakasuot ng t-shirt, hawak ang 2 tasa ng kape na niluto niya gamit ang coffee maker ko. Good morning, bati niya nakangiti, parang walang iniwan na sugat ang gabi. Napangiti ako pero may kirot. Good morning. Nagkape kami sa balkonahe, tulad ng dati. Pero ngayon magkatabi, hindi na mula sa magkalayong unit. At habang nagkukwentuhan kami tungkol sa simpleng bagay, trabaho, musika, kung saan mas masarap ang tapsilog, ramdam kong unti-unting nagiging normal ang lahat. Ngunit sa ilalim ng mga salita, may mabigat na katahimikan na hindi namin binabanggit, ang posibilidad na bumalik si Claire. Lumipas ang mga linggo at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kaming naging malapit ni Adrian. Sa opisina, nagiging masaya ako kahit sa dami ng trabaho dahil alam kong sa gabi may Adrian na naghihintay sa kondo. Minsan, niluluto niya ako ng adobo o sinigang. Minsan ako ang nagdadala ng wine. Gabi-gabi kaming magkasama at ang kondo na dati ay puro katahimikan lang ay napuno ng tawanan, musika at mga yakap. Ngunit isang gabi, habang nanonood kami ng pelikula sa sala, biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Tumigil ang mundo ko. Pareho kaming napatingin sa isa't isa at kitang-kita ko sa mga mata ni Adrian ang kaba. Bumangon ako, dahan-dahan lumapit sa pinto at sinilip sa peephole. At doon, nanlamig ako. Si Claire. Nakasuot ng jacket, hawak ang bag at ang mga mata niya ay parang apoy na gustong lamunin ang buong gusali. Sofia! Malakas niyang tawag, hindi na alintana ang mga kapitbahay. Alam kong nandyan ka, buksan mo to. Nanigas ako. Si Adrian naman ay mabilis na tumayo, lumapit at hinawakan ang balikat ko. Ako na, bulong niya. Ako ang haharap. Binuksan niya ang pinto. Pumasok si Claire na parang bagyo, itinapon ang bag sa sahig at tinutok ang daliri kay Adrian. Ito ba ang sinasabi mong katotohanan? Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako iniwan? Siya? Sabay turo sa akin. Hindi ako makagalaw. Si Adrian naman humarap sa kanya, tinangka siyang pakalmahin. Claire, please, mag-usap tayo ng maayos. Maayos? Tumawa siya, mapait. Wala nang maayos dito, Adrian. Pinili mo na siya? Pinagpalit mo ang lahat ng taon natin para sa isang babaeng kakikilala mo lang. Napahigpit ang hawak ni Adrian sa braso ko. Hindi ko siya pinagpalit. Matagal na tayong nawala bago pa siya dumating. At siya lang ang nagpapaalala sa akin kung paano maging buhay. Nanlaki ang mata ni Claire at sa isang iglap, tumulo ang luha niya. Kung ganon, sayang ang lahat ng inalay ko. Pero tandaan nyo, hindi ako mawawala ng tahimik. Kinuha niya ang bag niya at umalis. Malakas ang yabag sa hallway. Naiwan kaming dalawa ni Adrian sa sala. Pareho kaming hingal at nanginginig. Sofia, bulong niya. Ito na ang simula ng bagyo. Handa ka ba? Hindi ako nakasagot. Dahil sa loob ko, alam kong ang mga gabing susunod ay hindi na simpleng pagmamahalan sa balkonahe. Ito'y magiging laban sa aninong handang sirain
ang lahat ng naipundar namin, at baka pati ang katahimikan ng buong buhay ko. Ang unang umaga, matapos ang pag-escalate ng lahat, ay parang basag na salamin na tinangka kong buuin gamit ang magkabilang kamay. Sa ilaw na pumapasok sa blinds, kampi ang araw sa pagpapanggap na normal pa rin ang lahat. Si Luna ay nag-aabang ng pagkain, ang kape ay umaaso, at ang inbox ay muling nagtambak ng mga salitang may deadline. Ngunit sa pagitan ng mga email at sipsip ng kapeng mapait, naroon ang alaala ng katok ni Claire, ng apoy sa mata niya at ng kamay ni Adrian na kumikislot sa takot habang hawak ang kamay ko. Sa trabaho, sinubukan kong ipako ang isip sa mga slide. Kailangan naming magpresenta ng rebrand sa isang hotel sa BGC kinagabihan at ako ang lead. Bago magtanghali, dumaan si Mika sa, sa cubicle ko, nakasombrero, may dalang paper bag ng gyoza. Lunch? Tanong niya, at sa maliit na salita na iyon ay naramdaman kong may inaapula siyang apoy sa loob ko. Kumain kami sa pantry na may salaming tanaw ang EDSA. Kumusta? Bungad niya, walang paligoy-ligoy. Nauna ka pang magtanong kaysa sa sarili kong lakas ng loob. Sagot ko. Dumating kagabi si Claire. Napakurap si Mika pero hindi nagulat. At nagsalita, malinaw, masakit. Nilingon ko ang sarili sa baso ng tubig, kita ko ang pagod sa ilalim ng mata ko. Umalis din siya, pero hindi yung uri ng pag-alis na tapos na. Parang bagyong pupunta sa ibang baybayin at babalik. Kapag ganyan, sabi ni Mika, lalong kailangan mong maging mas malinaw sa sarili mo. Walang desisyong natatapos sa pangungusap ng iba. Tumikhim siya. By the way, huwag kang magtataka kung may kumalabit sa admin tungkol sa ingay o kung ano paman. May mga kapitbahay na nagiging tagapagbalita. Inabot niya ang isang maliit na kahon mula sa bag. Peppermint candies. Para sa kaba? Tinanggap ko iyon na parang maliit na talisman laban sa dilim. Salamat. Pagbalik ko sa mesa, sinubukan kong magpirmi sa gawain. Sa hapon, habang abala ako sa pag-layout ng huling slide, nag-pop ang isang email mula sa building admin. Notice: Inquiry rate, disturbance and unauthorized guests. Kindly report to the admin office tomorrow. Nakalapit ang cursor ko sa reply, pero tumigil ako, alam kong hindi email ang gamot sa ganitong lagnat. Sinara ko ang laptop bandang 6:00, huminga ng malalim at nagdesisyong hindi ko hahayaang kainin ng takot ang presentasyon ngayong gabi. Nagbihis ako ng simpleng blouse at slacks, isinuot ang sapatos na komportable at mukhang professional at tinawag ang Grab papuntang BGC. Sa sasakyan, nag-message si Adrian. Maghihintay ako sa lobby mamaya. Ihahatid kita pa uwi. Tinitigan ko ang screen. Huwag ka nang hintay ng matagal, late to matatapos. Sagot niya, hindi mahaba ang gabi kapag alam mong saan ka uuwi. Sa hotel ballroom, malamig ang ilaw, makintab ang sahig at makapal ang amoy ng papalapit na kasunduan. Ang mga clients ay nakaupo sa dulong mesa. Inilatag ko ang deck at nang simulan ko na ang spill, nag-iba ang ritmo ng dugo ko. Hindi takot, kundi kumpas. Ang puso ng rebrand ay hindi lang kulay at logo. Sabi ko, kundi ang pangako na sa bawat kliyente may gabing natatapos at umagang nagsisimula, malinis, malinaw, mapagkakatiwalaan. Napatingin ako sa slide na may gradient mula itim papuntang bughaw. Sa loob ko, inangkin ko ang pagliliwanag na iyon. Nang matapos, tumango ang team ng client. May mga tanong, may mga ngiti, na aprubahan ang key concept. Tinapik ako ng boss ko sa balikat. Good job, Sofia. Paglabas ko sa hotel, sumalubong ang hangin ng gabi. Malamig, may dalang usok at kislap ng mga restaurant. Nasa gilid si Adrian, naka-denim at itim na t-shirt, hawa, kay ang helmet ng motor, ngumiti siya.
Congrats! Tanong niya. Na-lock in, sagot ko, hindi maitago ang ngiti. Salamat sa paghihintay. Hindi ako naghintay, biro niya. Pumwesto lang ako sa tamang oras. Inabot niya ang helmet. Sakay, liko tayo sandali. Hindi lahat ng gabi kailangang diretso uwi. Sumampa ako sa motor, niyakap ang baywang niya at dumulas kami sa C5 patungong Kapitolyo. Tumigil kami sa maliit na karinderya sa loob ng iskinita na kilala niya. Tapsilog, sabaw na mainit, tisyo na manipis. Umupo kami sa bangkong kahoy, nagbahagi ng itlog na maalat at tumawa sa mga pirasong usapan na parang palaman sa pagitan ng mabibigat na sandali. Paano niya unang natutunang magluto? Bakit ang gitara ang pinili niya? Paano ko natutunang maging matapang sa meeting pero duwag sa sariling puso? Bukas, sabi ko, tinatawag ako ng admin. Alam ko, sagot niya. Sinabihan din ako. Nag-file ba si Claire? Hindi ko alam kung siya, pero malamang. May compliance sila tungkol sa disturbance at overnight guest. Para tayong mga estudyanteng pinatawag sa guidance counselor, biro ko, pilit, tayo. Ulit niya dinidiinan ang salita, ay mga taong natutong magsabi ng totoo kahit may magagalit. Bumalik kami sa kondo ng halos alauna na. Sa elevator, nakasabit sa pader ang paalala tungkol sa quiet hours. Sapat ang isang poster para tumimbang ang konsyensya ko. Pagdating sa floor namin, tahimik ang hallway at ang mga ilaw ay parang mata ng bangkang nakahimpil. Pumasok kami sa unit ko, naligo ng mabilis at natulog ng magkayakap. Hindi bilang pagtatago, kundi bilang pahinga. Kinabukasan ay Sabado, ngunit nagising ako na parang Lunes ang lungkot. Pinainit ko ang kape at nagsuot ng jacket. Sa admin office sa mezzanine, malamig ang aircon at may pader na puro laminated announcements. Umupo kami sa tapat ng building manager na may salaming makapal. Katabi ang security head. Maayos ang tono, ngunit malamig. Miss Sofia, Mr. Adrian, may naresipo kaming mga concern. Una, tungkol sa ingay sa gabi, may nag-report ng pagtatalo sa hallway. Pangalawa, tungkol sa guest policy. Maraming beses po kayong may overnight guest. Kung ingay man yon, sagot ko, hindi kami ang nagtatalo. Alam niyo na rin siguro kung sino. Hindi na po namin papasukan yung personal, sabi ng manager, mahigpit. Ang sa amin lang po ay ang alituntunin. Kailangan namin ng pirma ninyo sa acknowledgement. Inilapit nila ang papel. Kinuha ko ang ballpen. Sinulyapan ko si Adrian. Tumango siya. Pinirmahan namin. Salamat sa pagkaunawa, sabi ko. Paglingon ko, nakatayo sa may pinto si Claire. Hindi siya ngumiti. Nakasalubong naming tatlo ang tingin at sa loob ng sandaling iyon, parang lumamig ang buong lugar. Lumapit siya sa counter at naglagay ng maliit na sobre. Ito yung kopya ng formal complaint, sabi niya sa manager, saka tumingin sa akin. Hindi ko kayo binabastos. Nagsasalita lang ako sa wikang naiintindihan ng gusaling to, papel. Claire. Sabi ni Adrian, huwag mo na ito palakihin. Wala akong pinapalaki, sagot niya malamig. Inilalagay ko lang sa papel ang pananahimik niyo. Umalis kami nang walang dagdag na salita. Sa elevator, hawak ko ang acknowledgement copy na parang resibong kinailangang bayaran ng puso ko. Pagpasok sa unit, umupo ako sa sahig, itinukod ang siko sa tuhod. Naupo si Adrian, sa tabi ko, tinanggal ang sapatos at pinisil ang daliri ko. Wala kaming nasabi. Minsan, ang pinakamahinahong katahimikan ang pinakamabigat. Bandang hapon dumaan si Mika. May dalang ube pandesal at kumuyom na kilay. Narinig ko sa guard na pinatawag kayo. Sabi niya, Sofia, magpahinga ka mamayang gabi. Papunta akong Baguio bukas. May event. Halika. Wala kayong bayad sa hangin. May presentasyon ako muli sa Lunes ng umaga, sagot ko. Mamayang gabi tayo umalis, balik ng Linggo ng gabi.
Borrowed time, sumama ka kasama ang borrowed courage mo. Tumingin ako kay Adrian. Kaya mo bang sumama? Putol niya, nakangiti. Ang usapan natin, hindi lang gabi ang mundo. Bibisitahin natin ang lamig. Tinapik niya ang gitara. Baka mas malinaw ang tugtog sa itaas. Nag-empake kami ng kaunting damit. Si Luna ay iniaabot ko kay Kuya Ben para bantayan, may kasamang cat food at maliit na sulat na may listahan ng instructions. Flat nga yan pero prinsesa, biro ko. Umiling siya at tumawa. Babantayan ko yan, ma'am. Lumarga kami bandang 8:00. Ako, si Adrian at si Mika sa kotse niyang luma, ngunit tapat. Ang Skyway ay parang ahas na kumikindat sa mga ilaw. Sa NLEX, dumilim ang kalangitan at sa SCTEX ay lumamig ang hangin. Si Mika ang driver, ako ang tagapili ng playlist. Si Adrian ang tahimik na kamay sa gitara na paminsan-minsang pinapatunog ng walang kumpletong kanta. Sa pagitan ng mga tulay at palayan, tumahimik din ang utak ko para akong hinugasan ng hangin. Pagdating sa Baguio, bandang hating gabi, sumalubong ang amoy pine at usok ng kwek-kwek sa Session Road. Nag-check-in kami sa maliit na transient sa may Gibraltar. May terrace na tanaw ang mga punong haligi. Nilapag ko ang bag at lumabas sa veranda. Ang lamig ay parang kamay na marahang humahaplos sa batok. Tumayo si Adrian sa tabi ko, niyakap ang balikat ko at tumingin sa dumarating na ulap. Tahimik na tahimik, sabi niya. Hindi laging mabait ang katahimikan, sagot ko. Pero ngayong gabi, para tayong pinapakinggan. Umupo kami sa kahoy na upuan. Kumuha siya ng pick at tumugtog ng himig na bago sa pandinig ko. Di pa kanta, di pa aral, parang inihahayag pa lang. Para sa'yo, aniya, pero hindi ko pa alam ang pamagat. Baka huwag mo munang lagyan ng pamagat, sabi ko. May mga bagay na mas malaya kapag walang pangalan. Natulog kami nang magkahawak ang kamay. Sa Baguio, parang mas mabilis dumating ang umaga. Liwanag na sumisingit sa makapal na ulap. Kuliglig na nagbabalita ng lamig. Kumain kami ng bulalo sa palengke, naglakad sa Burnham, nagkwento ng mga kabataang hindi namin ipinagmalaki. Si Mika ay nauna sa event niya, may kasama siyang team, at sumunod na lang kami sa hapon para manood ng bandang pinoproduce niya. Bago magtakip silim, tumawag ang boss ko. Sofia, good news. Gusto ka ng client sa TVC. Kailangan natin ng musikang bago at intimate. Kakilala mo ba ang pwedeng gumawa ng demo? Napalingon ako kay Adrian. May kakilala ako, sagot ko at binigyan siya ng thumbs up. Send mo sa akin ang creative brief. Nang gabing iyon sa cafe by the ruins, tinaob ni Adrian ang maliit na rehearsal sa gilid ng event ni Mika. Tinipa niya ang bagong himig, kinanta ang unang linyang tumama sa akin. Kung saan humupa ang lungsod, doon ko natagpuan ang iyong pangalan sa hininga. Tumitig si Mika sa akin na parang may alam na siya. Kung sa brief ang intimate, ito yon, bulong niya. Masaya ang gabi, hindi malakas, hindi tahimik, parang tamang sukat ng pag-asa. Pag-uwi namin sa transient, nagsindi kami ng maliit na lampara at nagbilang ng bituin na hindi makikita sa Maynila. Kung kaya nating dalhin tong liwanag pabalik, sabi ko, baka kayanin din nating harapin yung papel, yung admin, yung galit. Dalhin natin, sagot niya, at hinalikan ako, hindi buwelo, hindi pagmamadali, kundi kumpirmasyon. Kinabukasan ng hapon, bumalik kami sa Maynila. Binigay ko kay Kuya Ben ang pasalubong na ubi jam at strawberry. Si Luna parang nagkwento ng lahat-lahat, dumadaplis sa binti ko. Sa loob ng unit, nagpasya kaming tapusin ang demo track para sa pitch. Habang nagre-record si Adrian, gamit ang maliit kong mic, may kumatok sa pinto. Mahinang dalawa, kagaya ng unang araw na kumabog ang puso ko. Pagbukas ko, nandoon si Claire.
Hindi apoy ang dala ngayon, kundi lamig. Ang lamig na nagbabalita ng bagyo. Naka-jacket siya, may hawak na envelope at isang maliit na brown paper bag. Sofia, sabi niya kalmado, kailangan nating mag-usap. Sandali lang. Tumingin ako kay Adrian. Natigilan ang kamay niya sa ibabaw ng keyboard ng laptop. Tumayo siya, lumapit. Claire, baka... Ito! Putol niya, inabot ang envelope. Hindi galing sa admin, galing sa doktor. Lumamig ang mga daliri ko kahit nakahawak ako sa mainit na tasa. Binuksan niya ang sobre sa harap namin at dahan-dahang inilabas ang ultrasound printout. Mapusyaw ang larawan, parang ulap na may liwanag sa gitna. Sa ibabang sulok, may petsa, 8 na linggo. Buntis ako, wika ni Claire. Walang luha, walang porma, pero ang boses niya ay parang bato sa tubig. At sa bilang ng oras at gabi, kung sino man ang tatay, walang ibang pangalan na papasok sa tapat ng akin kundi Adrian. Nawala ng tunog ang mundo, sa loob ng unit, umurong ang hangin at ang ingay ng lungsod ay nawalang parang pinatay. Nakatitig ako sa maliit na larawan, hindi maintindihan kung paano umaangkla ang panahon sa katawan ng isang tao. Tumingin ako kay Adrian. Walang salita sa bibig niya, ngunit sa mga mata niya, may kawalan na hindi pa niya napangalanan. Hindi ako nandito para magmakaawa, dugtong ni Claire, marahan. Nandito ako para sabihin may buhay na hindi ninyo isinama sa kalkulasyon ng gabi. Hindi ko alam kung paano ninyo hahatiin ang umaga niyo mula rito. Iniwan niya ang ultrasound at isang maliit na kahon mula sa paper bag. Para sa inyo, sabi niya. Folic acid, gabi man o umaga, kailangan niyo yang tandaan. At sa pagliko niya sa pinto, hindi siya tumakbo. Hindi rin siya nagmabagal. Para siyang bituing dumadaan sa gilid ng bintana, mabilis, malamig, tiyak. Naiwan kaming dalawa ni Adrian sa gitna ng sala sa pagitan ng gitara at mug, ng demo track at katahimikan. Kinuha ko ang larawan at sa liit nitong parang paslit na buwan, narinig kong muli ang kwerdas ng gitara. Sa unang gabing narinig ko siya. Nota ng damdaming walang hininga, kakaibang himig na biglang nagkaroon ng pangalan. Ang larawan ng ultrasound ay nanatiling nakapatong sa mesa, isang piraso ng papel na mas mabigat pa kaysa sa lahat ng iniwan ni Claire. Nakatingin lang ako roon, parang sa bawat segundo'y lumalaki ang imahe ng maliit na anino sa loob ng kanyang sinapupunan. Sa tabi ko, nakatulala si Adrian, nakasapo ang ulo, parang binagsakan ng langit na walang matakbuhan. Tahimik akong naglakad papuntang kusina, kinuha ang isang baso ng tubig at sinubukang pigilan ang pagyanig ng kamay ko, pero kahit anong lunok ang gawin ko, hindi ko mailunok ang bigat ng katotohanang kasalukuyang bumabago sa lahat ng plano ko. Adrian, mahina akong sabi, pabalik sa sala. Anong gagawin natin? Nag-angat siya ng mukha. Mapula ang mata, parang ilang araw na siyang walang tulog. Hindi ko alam, Sofia. Diyos ko, hindi ko alam. Umupo ako sa tabi niya, pero hindi ko siya hinawakan. Parang may pader na bigla na lang tumayo sa pagitan naming dalawa. May bata na kasangkot ngayon, dagdag ko. Hindi ito tungkol sa'yo, hindi tungkol sa akin. Buhay yan. Tumango siya, halos hindi makatingin. Alam ko at natatakot akong mawala ka, pero natatakot din akong talikuran siya. Pinikit ko ang mga mata ko, pilit na kinakalma ang sarili. Adrian, kailangan mong maging malinaw, hindi na pwedeng, hindi ko alam. Kapag nagkamali tayo ng desisyon, hindi lang puso ang masasaktan. May bata na hindi pa man ipinapanganak, pero may karapatang maramdaman na pinili siya. Tahimik, tanging tunog ng aircon at ng mahinang huni ni Luna ang sumingit sa katahimikan. Kinabukasan Lunes,
Nagsimula ang araw ko na parang walang saysay ang lahat ng ginagawa ko. Pumasok ako sa opisina, dinala ang laptop at sinubukang ibuhos ang isip sa trabaho. Ngunit sa bawat slide na ginawa ko, nakikita ko ang maliit na imahe sa ultrasound na iniwan ni Claire. Sa bawat email na binabasa ko, naririnig ko ang tinig ni Adrian. Kagabi, hindi ko alam. Bandang tanghali, tinawagan ako ng boss ko. Sofia, iyong demo track na ipinadala mo kagabi, ang ganda. Gusto ng client, may plano silang gawing official jingle. Pakisabi sa composer, pwede ba siyang makipag-meeting sa atin ngayong linggo? Para akong tinusok sa dibdib. Composer Adrian. Siya ang tinutukoy. Opo, sagot ko, pilit na matatag. Isiset ko po ang meeting. Pagbaba ng tawag, mabilis kong tinaypi ang mensahe kay Adrian. Tinanggap ng client ang demo. Meeting ka raw with them. Congrats. Walang sumagot agad. Makalipas ang ilang minuto, isang simpleng reply lang, thanks. Sabihin mo lang kung kailan. Wala ng emoji, wala ng dagdag na salita. At doon ko lang naramdaman kung gaano kalayo na ang pagitan naming dalawa kahit nasa iisang gusali lang kami. Pag-uwi ko kinagabihan, nadatnan ko ang isang maliit na papel na nakasingit sa ilalim ng pinto ko. Nakayuko ako, kinuha ito at binasa. Pag-usapan natin. Rooftop, 11 p.m. Adrian. Lumipas ang oras na parang mabigat na buhangin. 11:00, umakyat ako sa rooftop. Doon siya, nakaupo sa parehong bangko kung saan kami unang naghalikan. Nakaharap siya sa gitara pero hindi tumutugtog. Nandito ka, mahina niyang sabi nang makita ako. Sinabi mong pag-usapan natin. Sagot ko. Lumapit at naupo sa tabi niya. Huminga siya ng malalim. Sofia, mahal kita. Alam mo yan. Pero ngayon si Claire buntis siya. Hindi ko pwedeng baliwalain yon. Kahit anong sabihin ko, ako ang ama. Naramdaman kong bumigat ang dibdib ko. So anong ibig sabihin nito? Iiwan mo ako? Tumingin siya sa akin, desperado. Hindi ko kayang iwa, Enka. Pero hindi ko rin kayang talikuran ng anak ko. Parang hinihiwa ako sa gitna. Umiling ako, napapikit. Adrian, hindi ako pwedeng maging babae na nag-aagawa ng atensyon sa bata. Kung pipiliin mo akong manatili, kailangan malinaw. Hindi mo pwedeng gawing parang laruan ang buhay ng isang bata. Humawak siya sa kamay ko, mahigpit. Hindi kita tinatrato na pangalawa, pero kailangan kong maging ama. Sofia, kaya ko bang ipaglaban kayong dalawa? Pinigilan ko ang luhang gustong pumatak. Hindi pwedeng dalawa, may isang tatayo sa liwanag at may isang lalamunin ng anino. Ayokong ako yon. Tahimik. Sa gabi ng Maynila, ang mga ilaw sa ibaba ay kumikislap na parang mga matang nanonood sa amin. Sofia, bulong niya. Kung aalisin kita sa buhay ko, hindi ko alam kung paano ako mabubuhay, pero kung pipilitin kitang manatili, baka hindi rin patas sa'yo. Ang tanong, handa ka bang hintayin akong maging malinaw? Hindi ko siya sinagot. Tumayo ako, tumingin sa malayo, at pinakawalan ang isang buntong hininga na parang bitbit ang lahat ng alaala naming magkasama. Adrian, minsan, hindi paghihintay ang sagot. Minsan, ang sagot ay pagbitaw. Naglakad ako palayo, iniwan siyang nakaupo sa bangko, hawak ang gitara na hindi na tumutunog. Sa mga sumunod na araw, pinilit kong bumalik sa dati. Puro trabaho, puro overtime, puro kape at pagod. Si Mika, nagaling pa sa Baguio, dumaan minsan sa kondo at tiningnan ako. Para kang piniga na basang bimpo, biro niya. Umiling ako. Pinipilit kong maging matatag. Hindi katatagan ang pagtanggi sa sakit, Sofia. Sagot niya. Minsan, ang tunay na tapang ay ang tanggapin na hindi lahat ng laban dapat ipagpatuloy. Pero kahit anong payo, tuwing hating gabi, naiisip ko pa rin si Adrian. Naiisip ko ang gabing magkasama kami sa balkonahe.
ang musika ng gitara, ang mga ngiti. At kasabay nito, naiisip ko ang larawan ng ultrasound na iniwan ni Claire. Isang gabi, habang nagbubukas ako ng laptop para tapusin ang deck, tumunog ang pinto. Pagbukas ko, nandoon si Claire. Hindi galit, hindi rin malamig. Pagod lang. May dala siyang maliit na bag ng mga prutas. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya. Nag-atubili ako pero pinapasok ko siya. Umupo siya sa sofa, inabot ang bag. Para sa'yo, pasalubong. Hindi ako nagpunta para makipag-away. Gusto ko lang mag-usap. Tahimik akong naupo sa tapat niya. Hindi ko rin pinili ang lahat ng ito, panimula niya. Hindi ko pinili na maging kaagaw ka, pero nandito na tayo at may batang papasok sa mundo. Ang tanong, handa ka bang maging bahagi ng mundong iyon kahit hindi ikaw ang ina? Halos malaglag ang puso ko sa narinig ko. Claire, anong ibig mong sabihin? Kung mahal ka ni Adrian at mahal mo siya, wala akong magagawa para pigilan yon. Pero hindi ko rin hahayaang lumaki ang anak ko na walang ama. Kaya kung sakali, kailangang malinaw na may puwang sa buhay niya ang batang to. Kung hindi, lalaban ako. Tumulo ang luha ko, hindi ko na napigilan. Ayokong maging kalaban mo, Claire, pero hindi ko rin kayang mawala si Adrian. Ngumiti siya, mapait pero totoo. Kung ganon, baka ito ang pinakamahirap na laban ng lahat. Hindi laban ng dalawang babae, kundi laban ng dalawang puso na parehong nagmamahal sa iisang tao. Tumayo siya at bago umalis, tumingin siya sa akin ng diretso. Minsan, Sofia, hindi lahat ng sugat kayang gamutin ng pagmamahal. Pero sana, pag dumating ang oras, piliin mong gamutin ang sarili mo. At iniwan niya akong mag-isa sa sala, kasama ang bag ng prutas at isang puso na pinupunit ng dalawang magkaibang daan. Ang pagmamahal na hindi ko kayang bitawan at ang katotohanang hindi ko pwedeng talunin. Ang mga araw matapos ang pagbisita ni Claire ay parang nakasabit sa manipis na alambre. Hindi mo alam kung kailan bibigay, kung kailan puputok ang bigat. Sa umaga, trabaho ang pinanghahawakan ko. Sa gabi, katahimikan. Ngunit kahit sa gitna ng ingay ng opisina, nasa isip ko pa rin ang mga salita ni Claire. Kung mahal ka ni Adrian at mahal mo siya, wala akong magagawa para pigilan yon. Pero hindi ko rin hahayaang lumaki ang anak ko na walang ama. Sa mga susunod na gabi, umiwas akong tumingin sa balkonahe. Nakikita ko minsan ang anino ni Adrian, nakaupo, hawak ang gitara. Pero hindi ko kayang lumapit. Sa halip, binubuhos ko ang oras sa pag-overtime. Naging mas maaga akong pumapasok, mas huli akong umuuwi. Kahit si Mika ay napansin na. Hindi ka na tao, Sofia? Sabi niya minsan sa isang bar na pinilit niya akong puntahan. Machine ka na, kahit alak hindi na gumagalaw sa dugo mo. Ngumiti ako, pilit. Mas mabuti na to kaysa isipin ang mga bagay na hindi ko kayang sagutin. Hindi mo kailangang sagutin lahat, Sofia. Sagot niya. Minsan, sapat na ang sabihin mong masakit. Pero paano ko aaminin sa sarili ko? Paano ko aaminin na ang sakit ay hindi lang dahil kay Adrian, kundi dahil sa sarili kong desisyon na lumusong sa pag-ibig na alam kong may sugat na. Isang Biyernes ng gabi, galing trabaho, sakto namang bumuhos ang malakas na ulan. Naglakad ako, papasok sa lobby at doon ko siya nakita. Si Adrian, basang-basa, hawak ang gitara na nakabalot lang sa manipis na case. Nakatayo siya sa gilid, parang batang hindi makapasok sa sariling bahay. Sofia, tawag niya, halos palubog ang tinig. Napalingon ako, nanigas. Anong ginagawa mo dito? Pwede ba tayong mag-usap? Adrian, hindi ito oras. Kung hindi ngayon, kailan? Sagot niya, desperado. Napatingin ako sa guard. Nagtama ang mata namin at tumango siya, parang nagbigay ng pahintulot na magtuloy.
Bumuntong hininga ako at naglakad papunta sa elevator. Sumunod siya. Pagdating sa unit ko, pumasok kami nang walang salita. Nakasabit ang basang jacket niya at inilapag niya ang gitara sa sulok. Naupo siya sa sofa, ako naman sa tapat niya. Hindi ako mapalagay, panimula niya. Simula nang malaman kong buntis si Claire, parang hati lahat ng oras ko. Pero Sofia, kahit hati ako, ikaw pa rin ang sentro. Hindi ko alam kung paano gagawin to, pero hindi ako susuko. Umiling ako. Hindi pwedeng ako ang sentro habang may batang nakapaloob sa anino. Adrian, hindi ako pwedeng maging dahilan ng kulang para sa kanya. Hindi kita ituturing na kulang, mabilis niyang sagot. Ikaw ang dahilan kung bakit kaya kong harapin lahat ng ito. Kung wala ka, baka bumigay na ako. Humugot ako ng hininga. Pero paano kung ako naman ang bumigay? Hindi siya nakapagsalita. Tumahimik ang buong sala, tanging ulan ang maririnig sa labas. Maya-maya kinuha niya ang gitara at nagsimulang tumugtog ng mabagal na himig. Hindi kanta, hindi buo, parang paghahanap ng salita sa kwerdas. Sofia, bulong niya habang tumutugtog. Hindi ko alam kung paano kita mapapaniwala, pero ang bawat nota para sa'yo. Kahit hindi mo tanggapin, kahit hindi mo paniwalaan, ikaw ang musika ko. Tumulo ang luha ko. Adrian, ang problema, hindi lang ako ang nakikinig sa tugtog mo. May batang darating na dapat ding maramdaman na siya ang musika mo. Tumigil siya sa pagtugtog, nakatingin sa akin, luhaan. Mahal kita. At kung kailangan kong hatiin ang sarili ko, gagawin ko. Umiling ako, itinakip ang kamay sa mukha. Hindi mo kayang hatiin ang puso mo, Adrian. Darating ang oras na may kailangang isuko at baka ako, yon. Kinabukasan, sinubukan naming ituloy ang normal na buhay. Nagkita kami sa cafe para pag-usapan ang proyekto ng client na tinanggap ang jingle niya. Dumating siya na may dalang maliit na notebook na puno ng notes, chords at lyrics. Pinakita niya sa akin ang ilang linya na dinagdag niya. Sa pagitan ng gabi at umaga, nahanap ko ang liwanag. Maganda, sabi ko, pilit nang umiti. Para sa'yo yon, sagot niya seryoso. Ngunit bago pa kami makapagtuloy, dumating si Claire. Hindi ko alam kung sinadya niya, pero naupo siya sa mesa sa dulo ng cafe, nakatingin sa amin. Hindi siya nagsalita, pero sapat ang presensya niya para maging mabigat ang hangin. Naramdaman kong nanginginig ang kamay ko habang hawak ang tasa ng kape. Hindi ko kaya to, bulong ko kay Adrian. Wala kang kailangang gawin, sagot niya. Ako ang haharap. Ngunit alam kong mali siya. Ako rin ay bahagi ng gulong ito at hindi ako basta makakalayo ng walang sugat. Lumipas pa ang mga linggo at unti-unti kong napansin ang pagbabago kay Adrian. Mas madalas siyang nasa unit ni Claire, dala ng pangangalaga sa pagbubuntis. Kapag gabi, hindi na siya palaging nasa balkonahe. Minsan lang, at kapag nagkakatinginan kami, may lungkot sa mga mata niya na hindi ko kayang salubungin. Minsan, dumaan siya sa unit ko, may dalang prutas. Para kay Luna, biro niya. Pero alam kong hindi iyon ang totoo. Gusto niyang ipaalala na naroon pa rin siya, kahit unti-unti siyang nilalamon ng bagong mundo na dumarating. At ako, unti-unti ring natutong mabuhay nang wala siya sa bawat gabi. Masakit? Oo, pero natututo akong tanggapin na hindi lahat ng pagmamahal ay para ipaglaban hanggang huli. May mga pagmamahal na kailangan mong bitawan para hindi masaktan ang mga inosente. Isang gabi, nagising ako sa katok. Binuksan ko ang pinto at nandoon si Mika, may dalang 2 bote ng beer. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Sabi niya. At dumiretso sa sala. Umupo kami, nagbukas ng bote at nagsimulang uminom. Sofia, seryoso niyang wika.
Kung patuloy mong hahayaang ikulong ka sa gulong to, masisira ka. Hindi ako papayag na masira ka. Napaiyak ako. Paano ko ititigil ang puso ko, Mika? Paano ko pipigilan ang damdamin na parang musika na hindi ko kayang patigilin? Niyakap niya ako. Hindi mo kailangang pigilan, pero kaya mong pumili kung saan mo ilalagay ang puso mo. Kung ilalagay mo iyan sa lugar na puro sugat, huwag ka nang magtaka kung puro dugo ang balik sa'yo. At sa mga salitang iyon, naramdaman kong may mali nga ako. Mahal ko si Adrian, oo. Pero kailangan ko ring mahalin ang sarili ko. Sa sumunod na linggo, tumawag ang client para sabihing tuloy na ang TVC at gusto nilang makilala ang composer. Sinamahan ko si Adrian sa meeting. Sa conference room, habang pinapakinggan ang demo niya, kita ko ang liwanag sa mukha ng mga tao. Nagustuhan nila, nagpaabot sila ng kontrata at sa unang pagkakataon, nakita ko ulit si Adrian na masaya. Hindi dahil sa akin, hindi dahil sa amin, kundi dahil sa sarili niyang talento. Paglabas namin, ngumiti siya sa akin. Salamat. Kung wala ka, hindi ko to magagawa. Ngumiti ako pero may luha na sa gilid ng mata ko. Adrian, magagawa mo rin to kahit wala ako. Baka mas magaan pa. Nagulat siya. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim. Adrian, siguro panahon na para pumili ako. At pipiliin kong alagaan ang sarili ko. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil mas mahal ko ang buo kaysa ang hati. Napatulala siya, hindi makapagsalita. Sofia, tumalikod ako bago pa niya masabi ang kahit ano. At sa paglalakad ko palayo, ramdam kong iyon ang pinakamahirap na hakbang na ginawa ko. Ang bitawan ang pagmamahal na nagpabuhay sa akin para mailigtas din ang bahagi ng sarili kong unti-unting namamatay. Sa gabi ring iyon, umupo ako sa balkonahe. Hawak ang isang tasa ng kape. Wala akong katabi, wala ring gitara sa kabila. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tahimik ang gabi. Hindi nakakatakot, hindi mabigat. Tahimik na parang nagsasabing, minsan, ang pinakamalaking tapang ay ang marunong magpaalam. Ang mga araw matapos kong piliing lumayo kay Adrian ay tila nagbago ang kulay ng lahat ng bagay sa paligid ko. Ang kondo na dati ay parang bitag na nagkukulong sa akin sa gitna ng gabi, ngayon ay naging kanlungan ng isang katahimikan na ako mismo ang pumili. Ang mga dingding na minsang saksi sa mga tawa, halik at pag-aalinlangan ay bigla na lamang naging mga pahina ng kwento na dapat nang isara. Tuwing umaga, pinipilit kong bumangon ng mas maaga, magtimpla ng kape at buksan ang mga blinds upang papasukin ang araw. Para bang ang liwanag na iyon ang nagpapaalala sa akin na may mga bagay na hindi dapat ikulong sa dilim. Ang trabaho ko ay muling naging takbuhan, hindi para takasan ang puso, kundi para muling tukuyin kung sino ako nang wala ang mga komplikasyon ng isang pag-ibig na ipinanganak sa maling oras. Isang Lunes, tinawagan ako ng boss ko at pinuri ang naging resulta ng TBC na ginamitan ng komposisyon ni Adrian. Sofia, sabi niya, ang ganda ng campaign. At ang kanta, nakakabit sa isip ng tao, ang husay ng choice mo sa composer. Ngumiti ako kahit may kirot. Oo nga po, talented talaga siya. Hindi ko na dinugtungan ng kilala ko siya. Hindi na kailangan. Pagkababa ng tawag, matagal kong tinitigan ang screen ng laptop ko. Sa isip ko, tanong na hindi ko na kailangang sagutin, nakikinig kaya si Adrian ngayon ang sariling kanta sa radyo. Ano kaya ang pakiramdam niya na naririnig ng buong bansa ang musika na minsan ay siya lang at ako ang nakakaintindi? Sa mga gabing lumipas, bihira ko na siyang makita. May ilang pagkakataon na sumasalubong kami sa hallway. Dala niya ang groceries, ako naman galing opisina. Nagtititigan lang kami, isang maikling tango, isang pilit ng ngiti.
at tapos na ang lahat. Walang usapan, walang pagbabalik sa dati. Isang gabi, paglabas ko ng pinto, nakita ko siyang nakaupo sa sahig sa tapat ng unit nila, hawak ang gitara pero hindi tumuto, gitog. Lumapit ako, nag-atubili at naupo sa ilang hakbang ang layo. Tahimik lang kami, nakatingin sa magkabilang direksyon ng hallway. Congrats sa kanta, sabi ko, basag ang katahimikan. Tumingin siya sa akin, may lungkot sa mata. Salamat, pero hindi ko alam kung anong halaga kapag hindi ikaw ang unang nakarinig. Huminga ako ng malalim. Adrian, huwag mong gawing tali ang musika mo. Hayaan mong maging tulay para sa anak mo, para kay Claire, para sa sarili mo. Dahil kung itatali mo sa akin, mamamatay yan sa sama ng loob. Tahimik siya, pero alam kong naintindihan niya. Mahal pa rin kita, bulong niya. Alam ko, sagot ko. At mahal pa rin kita, pero may mga pagmamahal na hindi para sa paghawak. May mga pagmamahal na para lang sa pagbitaw. Tumulo ang luha ko, pero ngumiti ako. Tumayo ako, iniwan siya roon, at sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang bigat ng pagtalikod. Lumipas ang mga buwan. Si Mika, palaging nandyan, naging tulay ko sa sarili kong lakas. Siya ang nagdala sa akin sa mga maikling biyahe sa Tagaytay, sa mga bar na may live band, at sa mga cafe na walang koneksyon sa mga alaala ko kay Adrian. Unti-unti kong naramdaman ang sarili ko ulit, hindi bilang babae sa gitna ng dalawang mundo, kundi bilang Sophia na marunong pumili para sa sarili. Minsan, napapaisip pa rin ako, paano kaya kung ibang panahon kami nagtagpo ni Adrian? Paano kung wala si Claire o kung wala ang bata? Pero lagi kong binabalikan ang mga salitang binitawan ko sa sarili ko sa gabing huli kaming nag-usap. Ang tapang ay hindi lang ang ipaglaban ang mahal mo, kundi ang palayain ang sarili mo sa laban na hindi mo dapat yakapin. Isang Sabado ng hapon, habang naglalakad ako sa parke malapit sa opisina, nakasalubong ko si Claire. Hawak niya ang maliit na stroller at sa loob isang sanggol na mahimbing na natutulog. Nagtagpo ang mga mata namin at sandaling huminto ang oras. Kamusta? Tanong ko mahina. Ngumiti siya, hindi mapait, hindi rin masaya. Isang ngiting pagod ngunit matatag. Mahirap, pero kinakaya. At salamat dahil hindi mo kami ginulo. Tumingin ako sa sanggol. Ang liit niya, ang inosente ng mukha, parang bagong pahina ng isang librong puno ng sugat. Ang ganda niya, sabi ko. Ngumiti si Claire. Si Adrian, tinutulungan ako. Hindi pa rin madali, pero at least hindi na siya tahimik. Tumango ako. Maganda yon. At bago siya tuluyang lumayo, binigyan niya ako ng huling tingin. Minsan, Sofia, hindi natin nakukuha ang gusto natin. Pero baka dahil hindi lang sa atin ang kwento. Naglakad siya palayo, dala ang stroller, at ako'y naiwan sa gitna ng parke, humihinga ng malalim. At doon ko napagtanto, ang pag-ibig ko kay Adrian ay hindi kailanman nawala. Ngunit ang bigat nito ay naging binhi, binhing nagturo sa akin ng tapang, ng pagbitaw at ng pagpapahalaga sa sarili. Pagbalik ko sa kondo ng gabing iyon, umupo ako sa balkonahe, hawak ang tasa ng kape. Tahimik ang lungsod, ngunit hindi na ito ang katahimikan na nakakakulong. Ito na ang katahimikan na pumapayag sa akin na maghilom. Sa malayo, narinig ko ang mahinang tunog ng gitara. Si Adrian. Hindi na kasing lapit ng dati, pero sapat para marinig kong buhay pa rin ang musika niya. Hindi ko na tinangkang lumapit. Pinikit ko na lang ang mata ko at hinayaan ang himig na dumaan, parang alon na humahaplos sa baybayin. Minsan, bulong ko sa sarili. Hindi lahat ng pagmamahal ay para sa iisang dulo. Minsan, ito'y para lang ipaalala sa atin na kaya pa nating maramdaman, kaya pa nating magmahal kahit kailangan ding magpaalam.
Doon nagtapos ang kwento ko kay Adrian, hindi sa halik, hindi sa pangakong habang buhay, kundi sa pag-amin na may mga gabi talagang hindi para sa atin, kundi para sa iba. Ngunit sa bawat pagtatapos, may panibagong umaga. At sa umagang iyon, natutunan kong yakapin ang sarili kong pangalan, ang sarili kong lakas, at ang pag-asang darating ang tamang oras, sa tamang tao, sa tamang paraan. Sa huling sulyap ko sa bituin sa langit ng Maynila, ngumiti ako. Hindi na dahil may iniisip akong mukha sa kabilang unit, kundi dahil may yakap na akong bagong simula. Ako, si Sofia, at ang gabing sa wakas ay natutong manahimik nang walang iniintinding lihim.